Um, Hello sir, good day. So, my name is Lawrence M. Cano from BSIT today. So, ang ako din napili nga topic is non-primitive data structure. So, unsa day ang non-primitive data structures? So, ang non-primitive data structures day kay gikan siya sa primitive data structures nga type sama sa integer, float, character o boolean. So unlike sa primitive data types nga isa ra ka value ang iyang i-store, ang non-primitive di kay maka-store siya og daghang values og makatabang sa pag-organize sa data in sa maayo nga pamaagi. So naay duha ka types sa non-primitive data structures. Una is ang linear data structures. So kaning linear is usa sini siya ka sequence nga maglihok sa data in one after another. So example aning linear data structures is ang array nga linked list o stack tapos ang queue. Then ang isa is non-linear data structures which is naka-connect siya by in a network way. Example niya is tree o kanang graph. Then next is ang algorithm. So unsa day ang algorithm? So ang algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem na para i-perform ang task. So sa simple nga pag mamaagi, ang algorithm kay sunod-sunod nga procedure. So ang akong example is ang Rubik's Cube. Dili man nato masolve ang Rubik's kung dili ta mo agi og algorithm. Like for example, na siya pattern but kato nga pattern natay sundon nga algorithm para masolve na to ang isa ka Rubik's Cube. Then ang last is ang iterator class. So unsa day ang iterator class? Ang iterator class is kay usa ka class nga nang mag-allow na to access elements collection like arrays, lists without internal structure. So in simple terms, ang iterator kay mo na siya isa ka pointers nga nag-move from one element to another. Like mura kag nagbasa og libro na dili nimo siya ay basahon nimo siya isa-isa kada page instead of tan-awon lang nimo ang libro. And that's all. Thank you.